May problema rin sa San Juan City, kung saan nagloko rin ang BCM at nando si Maris Umali. Maris, anong problema naman dyan? Yes, Igan, Jessica at Vicky, wala pang isang oras kanina no, matapos magsimula yung botohan dito sa Santa Lucia Elementary School ay nagkaroon na ng bahagyang aberya dito sa mismong presinto kung saan nakatakdang bumoto mamayang alas 10 ang isa sa mga kandidato sa pagkapangulo na si Senator Grace Poe. Ito po mismong vote counting machine na yan ay nagloko at kumbaga nag-jam dahil pilit na ipinapasok yung balota pero hindi ito tinanggap ng vote counting machine. So, chinek bahagya kung ano ba ang problema. Nung hindi pa rin tinatanggap, tumawag po sila ng technician. Sa kabutihang palad naman ay matapos lamang ng ilang sandali at may mga ilang pinindot lamang at ay tinanggap na rin yung balotang yan. So, very fortunate dahil hindi naman katulad ng mga ibang incidents na talagang niluluwa at talagang ayaw tanggapin yung mga balota dahil especially napakarami yung mga botante na patuloy na dumaragsa rito para bumoto. Bago naman yan, nagkaroon din ng insidente na kung saan ang isang lalaki na botante ay nagalit po siya dahil yung binoto raw niya pagkatapos niyang ipasok yung balota niya dun sa vote counting machine, nung inilabas na yung voter receipt, iba raw po yung ilan sa mga kandidatong lumabas. Hindi raw po yun yung kanyang kandidatong mga ibinoto. Pero matatandaan po natin at paalala na rin po sa ating mga voters, yung mga boboto pa lamang po mamaya, paalala po sa atin ng COMELEC, kapag meron po kayong problema o meron kayong complaint sa inyong mga ibinoto at hindi po yun yung lumabas sa inyong voter receipt, kailangan na ipagbigay alam sa Board of Election Inspector at ito naman po ay dapat i-take note, i-staple ng BEI dun sa kanilang logbook at kung saan mata-take note yung kanilang naging complaint. Yung pagkakataon na yon ang hindi nangyari kanina kung saan yung lalaking yon pagkatapos niya mag-complaint, nagalit siya sa Board of Election Inspector pero hindi nangyari yung procedure na dapat i-take yung complaint at i-staple sa logbook, kundi ibinalik niya yung kanyang voter receipt sa receptacle. So, in other words, wala na rin po mangyayari doon sa kanyang complaint. Nagalit lang po siya kanina pero hindi na mati-take note yung kanyang complaint dahil hindi naman po yun napasok sa logbook. At yan muna ang pinakasariwang balita. Sa ngayon ay patuloy yung dagsa ng mga botante dito sa Santa Lucia Elementary School at maya-maya lamang po ay inaasahan na po nating babalik dito or pupunta rito para bumoto rin ang senadora na si Grace Poe. Maris, na-verify ba na talagang hindi nag-match yung boto niya o paano ginawa? Alam mo, ang problema dyan ngayon, Arnold, it's his word against the, of course, kung yung mga BIs, di ba? Dahil pagkatapos po niyang mag-complain, ay hindi naman, kumbaga, walang patunay, walang proof yung mga BI kung talaga nga bang yun ang ibinoto niya dahil ang kanyang balota, wala namang pangalan, pumasok na yan dun sa vote counting machine, walang palatandaan kung alin dun yung kanyang balota. So, ang sinasabi sa atin ng COMELEC, kapag may mga ganyang klase ng mga problema, talagang hindi rin naman talaga kaagad-agad ma-assure o kumbaga masisigurado kung sino ang nagkaroon ng problema dahil hindi yan makikita. Ang tamang proseso, yung kanyang resibo na yan, i-re-report niya sa BI, i-staple niya. So, hindi dapat ilagay sa Pinirmahan niya muna dapat yun ang instruction. Exactly, Pipirmahan niya, isi-staple dun sa minutes. Mababaliwala may dalawang way para ma-verify yung kanyang boto Aside from yung resibo na inilabas ng VCM, di ba Maris? On screen, ibig sabihin meron kasing screen yung VCM, pwede mo rin makita doon. Kaso one second lang yung makikita doon. Okay, Yes, Maris, teka lang exactly. Very short lang yun. Maris, teka lang, babalikan ka namin.